Magandang umaga sa inyo lahat. Tanghali man, hapon o gabi. Muli, si Brother John ng Karaoke, Pananampalataya at Katotohanan. At nais pong magbahagi ng salita ng Diyos sa inyong lahat. At kamusta na po kayo lahat dyan. At sa mga lugar ninyo na kung saan makinaroroon, yung iba nasa Amerika, marami sa Pilipinas, at sa ibang panig rin ng Pilipinas, namin ng mundo. Yung mga naaabot lang ng YouTube. May portion ako sa YouTube na hindi nakakapasok sa ibang mga country na bawal ang gospel. Alam nyo naman na ganun. Kaya as much as possible ngayon ay hindi ako muna gagamit ng karaoke na Christian song kasi binaban yun sa ibang mga, halimbawa Middle East countries, China, sa Hong Kong, hindi basta-basta nakakapasok din. So, sa inyo mga nakakakilala sa akin, ang pangalan ko ay si Brother Joe. At ako ay dito sa northern part ng California nagbo-broadcast ako sa YouTube. Alam nyo, natural iba ang klase ng tinatawag na pagka-Kristiyano dito sa Amerika. Ganun din sa Europe, yung mga nakarating na ng Europe, di ba? At sa Pilipinas, makikita natin dito na ang religion sa Pilipinas ay talamak ang kalokohan. So makikita natin na ang Bible, tulad ng Biblia, halimbawa ganito. Itong Bible, pinaglalaban parang manok. Gumagawa sila ng contradiction sa Bible, pero walang contradiction ng Bible, tandaan ninyo. Kaya yung mga ganong klaseng tao ay, alam niyo parang para mga school children, yung ang tawag ron yung mga kindergarten. So, ang Biblia po ay walang contradiction dito. Makikita niyo sa bahagi ng Biblia na ipinapahayag si Kristo ay tunay na Diyos, sa kabilang bahagi dahil nagkatawang tao ay tunay na tao. Kasi pag hindi natin sinabi si Jesucristo na siya ay nagkatawang tao at hindi siya naging tunay na tao nung panahon na yon, ay magiging antikristo ang mga aral natin. So dapat si Jesucristo, yung kanyang full na divinity o as a divine God ay pinapahayag natin sa Biblia. And then as a human with human nature ay pinangangaral natin sa Biblia din. So wala pong pag-aaway doon sapagkat si Jesus ay nagkatawang tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao, maliwanag po yun. Kung siya ay tao lang, itong magiging katawa-tawang magiging reaksyon ng mga naniniwalang gano'n. Tao lang daw. Ngayon, sino ang tatay ni Jesus? Kung tao lang siya. Hindi pwedeng si Jose. Kasi dahil ang tao ay nagpo-produce ng tao. So kung si Jesus ay tao lang, may langpe. Kung tao lang siya, sino ang tatay niya o sino ang ama niya? Maliwanag na hindi si Jose. Ngayon, sino ang ama niya? Sinabi na ni Jesucristo, bata pa lang siya, nung 12 years old, doon sa templo, sa Jerusalem, sabi niya doon kay Jose at kay Maria, hindi niyo ba nalalaman na dapat ako'y naririto sa bahay ng aking ama? At yung ama na yun na tinutukoy niya ay ang Diyos Ama. At yung Diyos Ama nagsalita rin sa mga alagad mula sa alapaap na sinabi na, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." So merong anak ang Diyos Ama. Tinuro si Jesucristo na siyang Diyos Anak. So, si Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao ng magkatawang tao kasi hindi maipapako ang isang Diyos sa krus kung hindi siya magkakatawang tao. Yun ang sagot doon. So, maliwanag po yan. Na ang argumentong bata ay hindi natin papatulan yun kasi kinakailangan yun. Anong ginagawa sa mga bata sa Pilipinas ng araw pagka-pilosopo? Kinukutusan, kutos. Yan ang para sa'yo, kutos. Pilosopo ka. Pero hindi natin gagawin sa ibang nagtatanong. Dito ay, yung mga atheists dito,
Alam niyo, atheist, di ba, hindi naniniwalang may Diyos o supernatural being. Sila, pag nilapitan kayo ng atheist dito, they are very logical. Logical sila, logic. Yung question na kinakailangan na magiging sagot mo ay tatapatan mo ito ng purely evidence at ng mga salita na makikita at mababasa rin nila. At isa pa ito dahil ang mga atheists, halimbawa engineers, mga engineering, mga scientists, sila, hindi sila naniniwala sa act of God. Kapag ang isang halimbawa building nag-collapse o earthquake lang ay nasira ang tulay. Ang sa kanila is they applied a wrong method and formula how to make it strong or earthquake proof or yung hindi masisira. So they have to redo it again. Sa Pilipinas, those politicians, those contractors, those DPWH employees na involved sa massive corruptions, they were so religious. They were religious. Pretty much sure they have religion, either Roman Catholics, either born again Protestant, either Jehovah's Witness, either Iglesia ni Manalo, ni Cristo. If a person is so corrupt or thieves o magnanakaw, kahit sang religion siyang kabilang, kahit born again pa yan, tulad ng mga Villanueva, kahit born again pa yan, if they are corrupt, so corrupt, and their God is their own belly, magnanakaw at magnanakaw yan. Yun ang katotohanan yan, di ba? At kapag nakapagnakaw, magsisinungaling, haharap ngayon sa mga press conference o sa prayer rally, sasabihin hindi siya nagnakaw. Ngayon, prove your innocence in the rule of law sa korte. Ganun lang ho yan. So, ang mga atheists, kung hindi pa kayo nakakapag-encounter ng mga atheists, sila, very logical. Magalang naman sila, nagtatanong, they're asking you for something and you have to answer them. Parang ano yan? Yung mga atheists, they're using graph. They're using any credible evidence. And if you're just a Christian, especially yung mga nagmamarunong sa Pilipinas na may hawak lang Biblia, nakapagbasa lang ng ilang linggo, piling pastor na, para hindi mahalata, para maging gagalang-galang ang ano sa kanila ng mga tao ay magsusot ng barong Tagalog o yung Amerikana. Pero tanungin mo sila ng mga bagay patungkol sa salita ng Diyos. They don't know. They just sasabihin lang, meron ng ano sa akin ganyan. Sasabihin lang, sinabi sa akin alam mo bro, sabi sa akin, alam mo kapatid, na we don't need the head knowledge. What you're talking about, sabi ko. You don't know who's your worship. Hindi mo alam kung sinong wino-worship mo. You don't go. If you want to go to heaven, you have to use your head, your knowledge, your understanding. Hindi, kasi sinasabi faith. Pinapa-explain ko what is faith. Paano ka nagkakaroon ng pananampalataya? Sige nga. Sinasabi nila, yung gastado ng salita na sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pakikinig, di ba? Okay, narinig mo ang salita ng Diyos. Anong gagawin mo ngayon? Maniniwala ako. Paano ka maniniwala? Siyempre, isipin ko, tatanggapin ko sa isip ko. See, gumamit ka ng head knowledge. So, makikita natin dito na those people, listen to me mga Pilipino, hindi ako nanghihingi ng pera sa inyo at hindi ko kayo aakayin sa anumang mga grupo na yon. Inaakay ko kayo diretso kay Kristo sa langit. Na kahit nag-iisa kayo, hindi kayo kabilang sa grupo na yon tulad ko. I decided to follow Jesus through the Word of God on my own na siya lamang ang aking susundan. At makapamumuhay ako ng malayo sa mga sistema ng mga Babylonian religions na yon, ng mga Catholicism, born again,
evangelicals, Pentecostal, Iglesia ni Cristo ni Manalo, mga dating daan, yung mga ganon, Babylonian religions yan. All we need to do, mga kapatid, is to have a straight acknowledgement ng Diyos, straight faith of belief na si Jesus Christ ay siya lamang ang totoo na Son of the Living God, hindi ang Jesus Christ na pinapangaral ng mga religious leader na yon na meron palang corruption na ginagawa. So dito, merong isang kalimitang ginagawa to ng mga atheists, yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Sabi nila, if Jesus Christ really exists, why did He even write a book if He really exists? He should write at least a book. Sinasabi nila yan, which is legitimate yung question. Halimbawa ni Siddhartha Gautama, yung founder ng Hindu religion. Siya nag-found doon, ng Hindu religion. Around 400 BC, 500 to 400 BC. Yun ang yun ang nag-found doon. So may mga sinulat siyang may mga kasama rin siyang sumulat. Sinulat niya yung mga Mahabharata, yung mga ganyan. Yung mga ng mga Hindu. So hindi ko nalalalim yun. So naisulat niya yung mga precepts nila kung tawagin. At yung mga halimbawa, si Moses na kinikilalang great prophet ng mga Hebrew people, may sinulat. Of course, Genesis, of course, ano pa ba yung Deuteronomy, Numbers, Leviticus, 5 books of Moses yun na sinulat niya. At habang sinusulat niya yon ay ang mga tao na ina-appoint niya, sila yung nagkaroon ng scribe, sila yung nagpapatuloy sa pagsalin nito sa pagsulat. So ibig sabihin, nakapag-iwan siya ng writings through sa pamamagitan ng mga scribes niya. Pero siya sumulat talaga noon, yung mga panahon na yun. So sabi nga bakit wala? So, siguro hindi siya marunong magsulat. Dahil walang isinulat, hindi nag-e-exist. Parang ganito yan. Halimbawa, yung religiong Muslim o Islam, hindi na may isinulat ni Muhammad yun yung Quran. Ang sumulat nun, through his dictation, ay yung kanyang mga tinatawag na mga warlords, mga leaders niya. Yung mga warlords ng Arabia, sila sumulat nun at nung mamatay na siya. Yung iba ron. At kalimitan ng sulat ng mga Muslim na yon, yung Quran ay sulat na ng mga followers niya na naging taga-sulat niya. So hindi na hindi siya marunong magbasa at magsulat si Muhammad. He just speak Arabic words, yung mga language na yun. So, isa yon. At yung mga yung halimbawa yung mga gods and goddesses ng Greek mythology, they didn't even left any books or inscription. So, wala. Maging yung mga gods and goddesses ng Egypt, yung religion ng mga Egyptian, hindi naman nagsulat. Ang mga nag-iwan ng mga inscription ay yung mga yung mga followers nila o yung mga family ng mga dynasty nila nagsulat ng Makababasa niyo sa ganun sa mga historical books. So ang kahalaga nito ay ano magiging sagot natin sa ganun? Mga tanong rin ng ibang tao. Did really Christ exist and He knows how to write and He really exists? Parang sinabi natin na totoo kaya si Adam? Totoo kaya
si Enoch, totoo kaya si Noah? Na sila'y walang isinulat? Totoo kaya na nag-exist sila? Kung wala man silang isinulat, ibig sabihin hindi ba sila totoo? O nag-exist ba sila talaga? Kahit walang isinulat. Yan ang magandang sasabihin natin ngayon. So makikita natin dito, ang unang-una na importante sa means of communication, the form or the medium of communication ay ano? Language and writing. What is a language? Alam na natin, pag ang lengguwahe ay, ito ay words that people use to communicate, to give their ideas, to show their emotions. And a spoken language comes with a tone of voice and facial expressions. Yun ang language. Nagsasalita ko sa inyo rito. I spoke the word. Ine-emphasize ko ang ibig kong sabihin. I use my expression. Gesture is part of my language. Yung pag-gesture ko. Yung pag-nod ko, yung ganyan or ganito. Ibig sabihin, no? It's my language that I can showed up through my expression. I call it expression. So language. Saan nagsimula ang language? Paano nagsimula ang language? Paano nagkaroon ng maraming language? Maraming klasing language o pananalita. Makikita nyo sa Africa, di ba, may mga tribo doon. Nakalimutan ko lang exactly tribo. Yung ano nila, yung pagsasalita nila, yung dila nila dumidikit sa ngalangala. Like, halimbawa, punta ako, bibili ng pagkain sa palengke. Gumaganon sila, di ba? Nakalimutan ko lang yung tribe niya, pero masa-search nyo sa YouTube o sa Google nyo. Yun ang language nila. May mga language naman na ang salita nila ay merong pasipol, merong parang binabaliktad, merong kala nyo, yung lalamunan nila na babarahan sila ng something. Yun ang language nila. Kasi they express their own feelings and emotion. And yung spoken language ay, ito ay sinasalita natin, spoken words ang tawag ron. Yung tone of voice, malalaman mo na nagsasalita siya. At yung itsura ng mukha niya. Ngayon, ang mga pipe, mga bingi. So, meron silang sign language na nung naimbento ang sign language. So, it is considered a language. Of course, a part of their language na yon ay yung expression ng kamay. Kaya merong ganun, letter A, B, C, ganun. That's a language. Tulad na sinabi ko kanina, yung expression ng tao, facial expression, gesture ng mga kamay niya, it's a language. Kaya meron tinatawag na body language, di ba? Kasama rin yun. It's a language. Ngayon, yung spoken language, ito ay binubuo to ng merong kang vocal cords, nakakapagsalita ka, yung tone mo lumalabas, as gusto mong sabihin, express, yung nais mo na sabihin sa isang tao, sa isang grupo. Language yun. So, ang language, tandaan ninyo, ay a means of communication. Language lang ba? Hindi. Ano ang kaduktong at hindi inseparable na kasama lagi ng language? Ano? Writings. Ang writing, it was invented. A writing is a technology. Consider technology ang writings.
that represent language. Again, your language, your emotions, your ideas, and you use it to inscribe, to write it down, or to jot it down kung tawagin, or recording. And you use signs and symbols doon sa writings because ito yung tinatawag na means of communication mo, yung writings to preserve whatever na naisip mo, na nilagay mo, in-inscribe mo, kaya may inscription na tinatawag, either isulat mo sa clay, patutuyuin mo yung clay, isulat mo using yung ink, sulat mo sa papel o sa leather o saan, o isulat mo sa bato, i-inscribe mo, o isulat mo sa buhangin, kung mananatili doon, why not? So it's a technology. Actually, writing is a technology. The first technology o technology na naimbento ng tao ay ang kanyang tinatawag na pagsusulat. Nakikita nyo yung mga linguistic, nabasa nila yan na ang inscription, ang paggawa ng mga inscription through cuneiform ay nagsimula doon sa Iraq, now modern Iraq. Babylon, now modern Iraq. At kumalat na kumalat. Marami na nagsusulatan ng tao noon sa leather, sa copper, sa gold, sa silver, sa bato, sa kahoy. Ganun pa man ay kumalat ang teknolohiyang ito na pagsusulat. Now, meron na tayong klase ng pagsusulat. Nandito na sa mga tablets, nandun na sa cellphone ninyo, sa keyboard, sa computer. Because it's technology. Writing is a technology. Tandaan niyo yan. So language and writing are the fundamental tools for communications. To express thoughts, to relay and share information, and to build structures or to build cultures and community using language and writing. Paano nga naman matatayo yung isang community kung walang nagsasalita at walang nag-i-impose ng kung ano magiging rules and regulation nila? Through writings, di ba? So verbal o yung words or spoken words and the writings, inscription. Dalawa yon na hindi pwedeng magkahiwalay upang anumang mensahe ay madala sa mga tao, ma-preserve para sa darating na panahon ng mga henerasyon. Yun ang ibig sabihin. Yung sinabi ko ngayon, mape-preserve lamang yan dahil dahil sa video na yan, na ito, na YouTube. It is considered na expression or ideas inscribed or recorded dito sa YouTube. So yung pagsasalita ko, although hindi nyo ako nakikita nagsusulat, pero yung language na verbal na ginagamit ko ay in a form of communication or means or medium of communication sa mga makikinig at makapakikinig pa. So andito, si Jesus Christ ba marunong magsulat? Sabi ng sinasabi ko mga atheists na yon, marunong ba siya magsulat? It's a philosophical question na pwede ko sagutin ng literal na academic na sagot. Kahit sa atin sa Pilipinas, di ba? Kinakailangan sagutin mo, paliwanagan mo. Ngayon kung mamimilosupong isang tao, ibig sabihin, nanggagalit lang siya o naghahanap lang ng attention seeker o kaya nang gugulo lang. Yung mga ganon. Pero ito, did Jesus Christ is our Lord Jesus Christ, alam niya ba ang magsulat? Alam niya ba ang magsulat? Tatanungin ko kayo, sa palagay niyo, marunong ba siya magsulat? Si Jesus Christ.
Kasi sabi na ba, sana nakapag-iwan ng mga sinulat yan. Halimbawa, sa bahay niya sa Nazareth, meron siyang may iwan doon sa bahay at makikita ng mga archaeologists. Yung mga ganon, di ba? Parang, nagkakaroon tayo ng instinct na, oo nga, no? Sana meron nga naman, meron ba siya na i-drawing doon o nagawang At least, alam natin, di ba? Alam natin, di ba, dapat meron ganun. Kung meron siyang ginawa. Si Jesus Christ, sabi nga ng Biblia, na tinawag siya ng many times ng mga tao. Anong tawag sa kanya? 60 up to 90 times in the Bible. In this Bible, it mentioned in the Gospels also, and more than 70 times in the Gospel, in the Bible, in the Gospel, they call Jesus Rabbi, or Rabboni, or teacher. Tandaan yan. Proof? Anong proof? Jesus said in John chapter 13, verse 13, Jesus said, "You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am." Sinabi niya yon sa mga disipulo niya, yung mga nagtanong, while they were in the upper room, while Jesus Christ na hinuhugasan niya yung mga paa ng mga disipulo niya. Tanda ng kanyang humility, pagpapakumbaba. So sa Greek word, didaskalos, ang tawag sa teacher. At sa Hebrew ay rabbi o rabbi. So teacher si Jesus. Maliwanag ko yan, teacher si Jesus. Paano siya naging teacher? Paano naging teacher si Jesus Christ? Natawag siya ng mga Pharisees at mga scribes na rabbi. They know Him very well. Yung mga hindi lang nakakakilalang mga tao sa Kanya, marahil, noong mga panahon na yon, ay mga dayo lang doon sa Israel o Jerusalem. Saan nakuha ni Jesus Christ, ating Panginoon, ang titulong teacher o rabbi? Hindi just dumating lang na ganon, come up right away? Hindi. Just like a normal kids, na mga Jewish Hebrew kids noon, ay meron silang tinatawag na process o stages kung paano kang tatawaging rabbi. Si Jesus Christ ay meron tinatawag na formal education in the synagogue. When He was 6 years old, because ayun ang age na nag-i-start sila ng tinatawag na formal education in the synagogue. Beginning around age of 6. Tinuturuan na siya kahit sa bahay. Anong unang-unang tinuturo sa mga Hebrew children na mga magulang nila? Umaawit muna ng hymn, awit, song. Yung mga bata kapag kinanta, para sa atin, lullaby, ganon. Kumakanta muna sila. In the form of what? Whatever written in the Old Testament na song, ay kinakanta nila. And Yeshua, our Lord Jesus Christ, learned how to make music o hymn through that tinatawag na verses ng Old Testament o Torah o the Pentateuch Torah na sinulat ni Moses ay naunawaan ngayon ng mga bata. Yung words na yon. Tulad halimbawa, Hear, O Israel, the Lord our God is one God. You have to serve the Lord your God with all your heart. Kasama yon. Nilalagyan nila ng tono yun. Hymn. Naghihimno. So, nagre-retain sa isip ng bata yun. So, at the age of 6, di ba mga bata sa atin? At the age of 6 o 5, nakakakanta na naman kung ano-anong kanta. Di ba? Na naririnig nila sa radyo o sa mga karaoke o kamag-anak nila. The age of 6, they started memorizing the first 5 books of the Old Testament, Pentateuch Torah.
Ang tawag roon ay Bet Sefer sa Hebrew. Bet Sefer, the house of book. Ayun yun. Kung ang mga bata sa atin ay nagsisimula magsulat ng drawing ng crayons at may mga coloring books, di ba? Parang noon, hindi man lang ako nakatikim ng coloring books, magdodrawing pa ako ng idodrawing ko Bugs Bunny o Bugs Bunny lang naabutan ko. Looney Tunes, yung mga ganon. Ang tawag ron. Ayoko kay Mickey Mouse eh. Kasi naaartehan ako sa kanya, parang malamya. So sa akin, si Bugs Bunny talagang makulit. Yun. Tsaka sa akin, dinodrawing ko, Voltes 5, Messenger C, Superman. Yan. Yung mga pang mga lalaki. Ganon. Talagang, dinodrawing ko muna. Ballpen, pagkatapos crayon na, crayons. Minsan talot lang kulay ng crayons ko. Wala akong black, kukuha lang ako ng uling, didikdikin ko. Mas basahin ko ng tubig, yung panggaganon ko, wala, nababoy na yung drawing ko. Sabi ko, oh my goodness. Iba talaga pag mahirap ka lang. Yung mga panahon mahirap yung mga ganun makahanap, di ba? Na mga kailangan mo. So, 6 to 10 years old ay tinuturuan na ang mga batang lalaki, lalo na panganay ng Bet Sefer, House of Book, ang tawag ron. At the age of 10, mostly boys, yung panganay, firstborn, ay meron silang formal school education. At the age of 10, their formal school ended and they would return home to learn a trade naman. Yung mga naturuan, so 10 taong gulang na. So mula 6 na taon hanggang 10 taong gulang, nakagraduate na sila, nakakapag-recite na sila, at babalik sila sa mga tahanan na nila. Ibig sabihin, tuturuan naman sila ng tatay nila, kung ang tatay nila ay karpintero o yung kamag-anak nila ay karpintero o mangingisda o farmer, ay tuturuan naman sila ng tinatawag na trades. Nasa nila yung culture na yun ng mga Hebrew people noon, ng mga Jewish people, ng mga Hudyo. Tinuturuan naman sila kung paano mag-baking o cooking ang gusto mo, ay tuturuan na sila ng trades. Halimbawa, butchering ng mga tupa, tuturuan sila. Lahat. Subalit, di ba si Jesus Christ, tinuturuan siya ni Jose ng carpentry? Ayun ang kasing trabaho ni Jose. Pero, because Jesus Christ is so exceptional, He continued. From the age of 10, He continued to pursue yung knowledge na yon. Maalala ninyo, nung Luke chapter 2, si Jesus, umattend doon sa Jerusalem, He recital yon. 12 years old, recital yon. Pagkatapos nun, nagpaiwan siya sa templo. And then he discussed, nakipagdiskusyon sa mga scribes, sa mga Pharisees doon. Mga Pharisees. Di ba hindi nanig sa katalinuhan niya? Sa kumuha ng talino to, 12 years old pa lang. Pero nag-aral si Jesus Christ from 6 years old to 10 years old. At nagpatuloy siya ngayon na tinatawag na yung kanyang formal, yung talagang education niya, because he was so exceptional, matalino. Sabi ng Bible sa Luke chapter 2 verse 52, and Jesus increased in wisdom. Tumalino, matalino. Si Luke ang may sabi nito, isa siyang Greek doctor, alam niya na kung anong dinidescribe ng mga alagad niya si Jesus Christ at nung si Mary na ini-interview niya noon, yung mother ni Jesus Christ, si Virgin Mary, kung tawagin, that Jesus increased in wisdom. Matalino. And increase in stature. Matangkad. Si Jesus Christ, kaya sinasabi nila, ano kayang eksaktong height ni Jesus Christ? Siya ang pinakamatangkad doon sa grupo ng mga alagad niya. Ang mga tao noon nagre-range lang ng mga 5'5", 5'6",
average height ng mga panahon na yon. Si Jesus Christ, ang height niya according, anong evidence? Ito muna, pakinggan niyo muna ako. Si Jesus Christ, ang height niya is from 5'11" hanggang 6'2" ang height niya. Dahil doon sa mineasure yung tinatawag na pinaglibingan sa kanya, pinaglagyan ng kanyang katawan noon, and then nabuhay siya doon sa ibabaw noon. Ang measure noon ay para sa mga more than 6-footer na haba. Parang lamesa, yung parang table. Ngayon ito, hindi ko kayo pipiliting maniwala sa Shroud of Turin. Yung parang kumot na tela na pinambalot o pinangpatong sa katawan ng Panginoon nung inilagay siya doon sa Golgotha, doon sa libingan na ibinigay ni Joseph of Arimathea. Dahil nga magiging Sabado na yon, so bawal silang magagagawa kung ano. So iniwan nila ang Panginoon doon. Dahil Friday, namatay ang Panginoon, lubog na ang araw, consider na magiging Sabbath day na yun. Saturday, wala nang gagawa. So binalikan nila ng Sunday morning, hindi na Sabbath day. Ang malaga na hindi na Sabbath day, di ba doon na nabuhay ang Panginoon? Merong pinampatong sa kanya, sa katawan niya. Yung Shroud of Turin ay, kung ako tatanungin nyo, yung Shroud of Turin na yon, yung itsura na yung parang negative na effect, tas nagiging positive yung may nagpicture nyo. Pag-aralan nyo na lang, makikita nyo sa mga YouTube din yon o sa mga ibang website. Yung itsura ng tao na yon ay Semitic. Hindi siya Caucasian. Semitic na akala nyo parang North African din. Ganun itsura nila, Semitic. May bigote, may balbas. The same ng day na mapatay ng Panginoon. Binuno yung bigote niya, hinatak-atak, di ba? Sinampal-sampal na ganun. At yung buhok niya, mahaba. Kasi, taga Nazareth siya. It's a common na ang mga tao roon ay ang buhok ay mahaba. Taga Nazareth. Tapos yung kamay, yung katawan niya, daming mga sugat, back and likod at sa harap. Tapos merong sasak dito, kung saan siya sinaksak, either dito banda sa kanan. Dito yung nakita ko sa Shroud of Turin. Pagkatapos yung kamay na ganito, natatakpan yung kanyang genitals, yung organ, yung male organ, tinatakpan na kasi ganun sila. Ang naglalagay noon, yung mga lalaki lang. Hindi mga lalaking kamag-anak o lalaki na naglagay sa kanya dun sa tomb. At ang naglagay sa kanya dun sa tomb ay sina Pedro at saka si Juan. Hindi mga kapatid niya, kundi mga alagad niya. Not si Pedro, si Juan ang nandun lang. Siya lang ang naglagay, so natatakpan. Kaya sa Shroud of Turin, nakatakip yung tinatawag na yung organ, yung tinatawag na private parts ng nasa Shroud of Turin. Natatakpan na ganon. Tapos may mga sugat pati sa tuhod. Tapos yung likuran, nakuha rin nila na may mga sugat, palo yung hagupit. Is it the Lord Jesus Christ, yung Shroud of Turin? Kasi maraming mga nag-test na sinabi, nung medieval age lang yan, 12th century, kasi nga nasunog yun. Ang nakuwang portion ng isang nag-test, itong Shroud of Turin na to, nagtatago nito yung Vatican. So, hindi ko nasa Vatican ay hindi na ako maniniwala rin. Kasi hindi mapoproduce yun na sino mga artist. Yung blood nagmarka, di ba? Sabi ng mga scientists, parang meron tinatawag na light na parang x-ray na nanggaling sa loob ng katawan ng nandun, umilaw, kaya dumikit yung So, isa yun sa mga possibility. Pero hindi ko sasambahin yung Shroud of Turin, yung image doon. I would rather worship the risen Lord than the one who died na nag-iwan ng kung ano man yung blood stain na yon. I mean, I will worship God Himself, our Lord Jesus Christ Himself, not any image. Kahit created pa ng transfiguration niya yon, kahit dumikit pa sa pader, because the Bible says, thou shalt not worship any graven images.
So yun, kung si Jesus Christ yun, for me, it was Him, yung reflection, yung blood niya, body fluids niya na dumikit sa tela at naging hulman tao, ay siya yon. Sinukat nila yung height, 6'2", 5'11 hanggang 6'2". So the same doon sa pinagkuwaan o yung pinaglibingan o pinaghigaan sa Panginoon. So hindi naman siya natuluyang imbalsamo eh. Kasi pag nag-imbalsamo sila, hinihiwa yung ano talaga. Hinihiwa yung katawan, tinatanggal yung puso, atay, laman loob. Yun ang ginagawa nila sa binabalot ng tela. Eh hindi nangyari sa Panginoon yun, di ba? Hindi rin nabali ang mga buto niya sa katawan. So dito, si Jesus Christ ay Jesus increased in wisdom and stature, tumangkad. Nagpatuloy pa rin siya. And then he learned more about the Pentateuch Torah ni Moses at ng ibang prophets. Mga sumulat ng mga Old Testament, yung mga Old Testament prophets na yun. Maging sa Isaiah, alam na alam niya. So, hanggang sa siya ay kinonsider ng mga Jewish people na isang rabbi because he graduated doon sa pagiging tinatawag na Bet Sefer. Nalaman nila na siya ay may pinag-aralan doon nung bata pa siya. Tapos nung 12 years old siya, kasi 10 years old tapos na, di ba? So nagpatuloy pa siya hanggang 12 years old siya. Naging masunurin siya sa kanyang mga nakikinig ng magulang. At ang Panginoon Kristo ay dahil kilala na siya, kasi meron silang alam niyo yung binabalutan yung kamay na parang leather, tapos may Word of God yun, parang box, tsaka dito. Alam niyo, ayun ang palatandaan. Kapag magpipirit siya ang Panginoon Kristo, meron siyang suot, yung mahabang parang damit na mahaba, yung Jewish yung robe. Pagkatapos ilalagay niyo itatali niya. Lahat yun, tas sa kamay. Nakikita ng mga tao na alam ni Jesus Christ kung paano gawin. Kasi nga, He was trained to do that. He knows how to do that. Because, of course, nag-aral siya. Lahat ng na binasa niya, kasulatan ni Moses ng mga propeta, ay para ihanda ang mga mata at pandinig ng mga tao pag nangaral siya. Sinabi niya na siya ang binabanggit ni Moses at ng mga propeta at ng mga aklat o sinulat ng mga awit, aklat ng mga awit. Siya yung binabanggit doon. So Jesus was an exceptional student and he continued his education hanggang sa umabot siya ng Bet Talmud, the house of learning na. Ito na yung magiging na siya, yung teacher nga, yung nagbabalot na siya tas teacher na siya. Alam niya na yon. Natapos na siya ron, kaya yung mga yung mga teacher na, yung rabbi na, alam na ang 4 na sulok ng scroll ng Old Testament, alam niya na, pupunta lang sa templo yon anytime na he wants to preach. Pag maraming tao, ituturo niya lang, iuutusan niya lang yung nangangalaga ng templo kung anong scroll yun scroll yung yung gawa sa papyrus reed, parang kala nyo pangmasa ng harina na gano'n, yung malaking tatawagin niya yung yung namamahala, sasabihin ng Panginoon, Isaiah, Book of Isaiah, tuturo niya lang yun, kukunin. Dahil alam ng Panginoon memorize niya yun yung mga scroll. Ginanon niya. Tapos merong isang tutulong ron, ginanon niya. Tinuro niya. Na sa orsa to naganap na ang nasusulat, di ba sinabing ganun? Kaya yung mga tao nagulat. Ang tinutukoy ng Panginoon ay yung sarili niya na mga inuhula ni Isaiah sa kanya at sinasabi na palalakarin ng mga
pilay, makakakita ang mga bulag, palalayain sa kasalanan. At yun ang gagawin ng Messiah na sinabi niya na natupad na to ngayon. Kung mababasa niyo, nagulat yung mga tao. And he always preached with authority. So, where they would memorize, memorize na yung mga Hebrew scriptures, and then they learn the rabbinic methods of questioning and interpretation. Ito na yon. He mastered all of those rabbinic methods and questioning and interpretation. Yung mga tanong ng mga rabbi, yung tinatawag na kapag may tinatanong siya, alam nyo, ginamit niya to against sa mga Pharisees. Kaya galit na galit sila, wala silang maisagot. Kasi alam ng Panginoon. He knows everything about them. And He interprets the scriptures with authority. So dito, nung age 13 years old na siya, to fulfill the commandments, eto na yon. He continue the Mishnah naman. So unang-una makikita natin dito na Bet Sefer, pagkatapos Bet Talmud, pagkatapos the Mishnah, parang college graduate o masteral na siya. So Jesus fulfilled all of the written commandments. Ginawa niya lahat. Ginawa lahat, tandaan nyo. Naka-graduate siya doon. Pag sinabing ginawa lahat, siya lang ang nakasunod ng commandments, all of the commandments ni Moses, ng Leviticus, ng 10 Commandments, siya lang. Kaya sabi ng Isaiah chapter 53 verse 6-9, Isaiah 53 verse 6 hanggang 9, and then, yung Messiah, si Jesus, Him who knew no sin. Siya, wala siyang kasalanan, wala siyang kasalanan, hindi gumawa ng kasalanan. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Jesus, He who knew no sin. Ganun din si Apostol Pablo. Walang natagpo ang kasalanan maging sa bibig ng Panginoon. 1 Peter 2:22. Who committed no sin, nor was deceit found in His mouth. Si Jesus Christ. Kasi siya ang tunay lamang na nakasunod at nakagawa ng mga kautosang yon. Bakit siya lang ang nakasunod? Dahil, of course, He is the Son of the living God. At ang purpose na napagparito niya rito ay para iligtas tayo sa kasalanan. Kaya sinasabi ni iba, sana nag-iwan siya ng mga writings niya para maniwala kami. Si Jesus Christ ay naparito para isagipin ang mga makasalanan, hindi para gumawa ng libro o aklat. Maging sa 1 John chapter 3 verse 5, and you know that He was manifested to take away our sins. So naparito siya, nagmanifest siya, hindi para gumawa ng libro o ng writings o ng aklat. And in Him there is no sin. Hebrew chapter 4 verse 15, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Tinukso siya tulad natin pero hindi siya nagkasala. Jesus Christ knew all of the scriptures of the Old Testament. Ang ginamit ni Jesus Christ na scroll, doon kinopya o itinranslate ng 70 o Septuagint version o 70 Hebrew scholars nung panahon ni Alexander the Great at dinala sa Greece, yung pagta-translate noon, yun naman ang ating Bible na Septuagint na version na pinagmulan ngayon ng mga Bible natin. May Wycliffe Bible, King James Version, New King James Version, NIV, Sinaitic, Alexandria,
Syriac. Yan naman yung mga yan ay, yung Bible ng Old Testament na yon ay iisa yon sa pinanggalingan ng Bible natin na binasa ng Panginoon Jesucristo. Iisa. Of course, natatranslate na sa ibang mga lingwahe. So sabi rito, Jesus Christ knew all of the scriptures of the Old Testament. According to Luke chapter 24, verse 27. And beginning at Moses and all the prophets, He expounded to them in all the scriptures the things concerning Himself. Ipinaliwanag, expounding. Na ang binabasa niyong Old Testament, ang sabi, sa lahat ng scriptures na yan na sinulat ni Moses at ng mga propeta, ay concerning about me. That was Jesus explained to them. And then yung mga tao ay nagulat because He preached, unlike yung mga scribes, He preached with authority, the authority of God. Kaya sabi ni Jesus Christ sa mga tao noon, John 5:46, John chapter 5 verse 46, for if you believe Moses, you would believe me. For he wrote about me. Kung naniniwala kayo, mga Hudyo, kay Moses, dapat maniwala kayo sa akin sapagkat he wrote because of me. He wrote about me. Kung naniniwala kayo sa Diyos Ama, you have to believe and worship Jesus. Because God the Father commanded Moses to write it down, the commandments and the other commandments pertaining the coming of Christ. At si Kristo'y dumating na. Kaya sabi niya, Jesus Christ said na Luke chapter 24 verse 44 hanggang 45, that all things must fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms. Yung Genesis, yung book of Genesis yung sinasabi. Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, na these writings, ang sabi ni Moses, ay itinuturo tayo kay Christ. These books or scriptures, they are all pointing us to Christ, that this is the true Messiah, ang Panginoon Jesucristo. Siya lamang ang sabi rito. And nung ipinaliwanag ng Panginoon sa mga alagad na these things must fulfill which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms, and verse 45, and He opened their understanding that they might comprehend the scriptures. Naunawa ng mga alagad na ang ibig sabihin ng scriptures. He opened their understanding. God opened also my understanding about the Word of God, about the Bible. Yung iba sa inyo siguro naguguluhan. Kapag wala sa si Kristo, hindi ka lang maguguluhan. Malilito ka pa at hindi mo alam kung anong ibig sabihin. If you have Christ in your heart and He will send His Holy Spirit as a seal na ikaw ay tinubos ng Panginoon, and then you will understand everything in the Bible from cover to cover. At walang sino mo makakagiba ng pananampalataya mo sa Kanya. Kaya Jesus Christ said, Jesus taught us and preached. They taught them. Nangaral ang Panginoon sa kanila sa panahon na yon at nangaral sa mga synagogue as the one with authority. Nangaral ang Panginoon Jesucristo na merong authority. Yung tinatawag na hindi babbling words ang pinangangaral ng Panginoon, kundi with authority. They felt the power of God through His preaching doon sa mga synagogue. Matthew chapter 7 verse 28, makikita natin doon na the people were astonished at His teaching. At sa verse 29, for He taught them as one having authority as God. Authority of God. And not as the scribes. Hindi katulad ng mga scribes na nagsasalita lang. Parang ano yan, parang yung mga
mga nakagisnan yung relihiyon. Halimbawa, yung pare, nagsasalita yan. Amanemi, sumasalangit ki, semin, mga ganon-ganon. Bali, wala hanggang sa inaanto ka na, nakatulala ka ng ganon. Pagkatapos, mararamdaman mo, nagising ka, winimisikan ka na ng tubig na galing sa gripo, hindi galing sa Holy Land yun. Ganon. Halimbawa, aatin ka ng evangelical o born again na mahilig sa perang collection na tithes and offering, specialty nila yun eh. Makikita nyo, darating kayo ron. Kakanta kayo, di ba, yung titingin-tingi pa kayo kung sino yung papalakpak. Tapos kapag wala masyado pumapalakpak, ganun ka lang muna. Kasi kung sino mauunang pumalakpak eh. Di ba, pag nagpapalakpakan na, yan na. Papalakpakan, hinahanap po kung sino mapalakpak. Tapos kakanta na. Titingnan mo kung sino yung kakanta na malapit sa'yo. Kasi ayaw mo marinig ka, di ba, na kumakanta ka. Tapos lalo na pagka magsasalita na yung preacher, preparado siya din sa tithes and offering, tandaan nyo. Preparado lagi sila diyan. Kasi yun ang pinaka bloodline nila yung tithes and offering. Kung wala sila, nang gutom sila. Ganun lang ho talaga ginagawa nila, mga kapatid. Nangangaral sila without power. Yung mga nakikita ninyo na akala nyo gumugulan, nag-iiyakan, that's only like psychological, emotional and psychological, which is not biblical. Hindi yun ang tunay. Yung sinasabi nila, mawi tayo sa Panginoon na tulad ng mga lasing kasi ang mga unang Kristiyano raw ay nabautismohan sa tubig na akala mo tila mga lasing. Kaya magsasayaw niya kung ano-ano, di ba? Mga mag-headbanging na nga yan eh. Tapos kapag na-slain in the spirit, may dala pa silang towel eh. Yung mga para yung mga babae siguro nakapalda, naka-skirt, tatakpan nila. Ang tanong, whose spirit that roaming around their church o yung fellowship nila? Not the Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit, kung mababasa niyo sa Biblia, ang Espiritu ng Diyos ay Espiritu ng kaayusan. You can just stand up and worship God and praise God. Hindi yung talagang nagsasalita ng ibang wika raw eh. Iniimbento lang yon. Kasi I did that too. I've done that. Iimbentohin mo pero I just realized this is not so right. And then I have to find out the meaning of yung ibig sabihin ng pagpufulfill ng Holy Spirit. Yung palang pagpufulfill ng Holy Spirit sa iyo, it's not that speaking in tongues, kundi the fruits of the Holy Spirit, which is love, joy, peace, unity, harmony, kindness, goodness. Yung pala ang mahalaga sa iyo. Ang mahalaga sa Diyos at para sa atin ay mamunga tayo ng tamang bunga. Hindi yung bubbling words. Kasi testingin ko, mag-iimbento lang ako. Sinasabi nila, what's that? I thought God gave us a spoken language. We can worship and praise God through our own language, the Tagalog or English. I can say, Lord God, you're so great, you're so good, you're so holy, O Lord. Bakit mo pa sasabihin, halala praketa, parang 5-6, parang Bombay. Parang mga Bombay nga, yung mga kanta nila, di ba? Ganon. Ang galing ako dun eh. And then I realized, this is not so right. Every time I read the Bible, and I saw what they're doing, hindi pattern ng Bible ang ginagawa nila. Hindi ho talaga. Ang bautismo ng Holy Spirit ay ito. When you baptize by the Holy Spirit, yung fruits of the Holy Spirit magmamanifest sa'yo, lalabas. Kikita sa buhay mo, sa pamumuhay ng pananalita mo. Hindi sa pagsasalita ng ganun. Ang tawag ron ay voodoo practices o yung mga babbling words na yun. If I know how to speak Arabic or Hebrew,
I will worship and praise God through that language. If I know German, I will do that too. Yung mga una siglong Kristiyano, anong sinalita nila? Hindi sila marunong ng mga Parsis o yung Persian. Hindi sila makalimitan sa kanila, hindi marunong ng ibang mga lengguwahe na mga galing sa ibang mga Arabian country, Ang ginawa ng Diyos sa kanila dahil maraming Arabo doon, tsaka mga Persian, sa city ng Jerusalem na yon, may mga Greeks, may mga Romans of course. Anong ginawa sa kanila? God imparted them a language. They baptized by the Holy Spirit at yung language na nasalita nila, sila lang nakagawa nun na yung mga sinaunang Christian na yon. Yung language na nasalita nila, yung mga alagad, ay language na mga Persians, mga Medans, na mga Cappadocians, na mga taga-Turkey. And then they realize, how can these people speak our dialects or language? Yung language nila yun ay ng unang bautismo ng Holy Spirit. Tandaan nyo. Basahin sa Book of Acts. Hindi yung be quiet. The Lord said to me. Ayun na, mag-aano na sila. Like, be quiet. Ooh, be quiet. Naging ano na sila yung, alam niyo, budol, yung budo and budol. Nambubudol na. Tandaan nyo, basahin nyo sa Biblia. Yung mga nag-speaking tongues doon, ang sinalita nila ay words na mga Persians, Arabians, Cappadocians, at yung lugar ng Turkey, mga Syrians, yan. Narinig nila. Inalaw ng Diyos yung language nila ma-translate sa ibang lengguwahe. Yung Hebrew. Narinig nila. Yun ang bautismo. May lumabas na tunay na lengguwahe from another, Parang uso ngayon pag nagsalita ka, may app na ganun eh. Sa microphone, di ba? O sa app, pag nagsalita ka ng Japanese, magtanong ka ng English, lalabas Japanese, maririnig ng isa, ganun. That's because language is technology and writing is also technology. Parang teknolohiya na yan sa panahon natin ngayon. So, naunawaan niyo ba? Kapag ginaya niyo yung mga yun na nagsasalita ng that's not praising God. It's a babbling words and invented and psychotic na ang mga gumagawa nun. Just to say na para sabihin, oy, iba tong mga tao na to, banal na sila. Hindi ko sila banal. They're inventing that words. Babbling words. Mali ang pagkakaintindi nila sa bautismo ng Holy Spirit. Maling-mali. As in, very, very wrong, and they don't know na ang sinasabi nila ay mga voodoo practices na. Satanic. Ganun ho yun. Kaya sabi rito ng Panginoon, Matthew chapter 5 verse 18, tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. So si Jesus Christ, He can read the scriptures, the Hebrew, and He know the letters, the writings, how to say it. Kaya siya tinawag na rabbi o teacher because what? He knows language, he knows writing, he can write, he can read, and he can interpret. Kaya makikita natin na si Jesus Christ, alam niya ang magsalita at sabihin ang sinasabi ng mga Hebrew writings na yon because he know how to write and how to speak the language. Maalala nyo, yung may isang babaeng kinaladkad, di ba? Ang Panginoon Kristo, nagsusulat sa buhanginan. Kasi, sabi ng iba, ano kayo sinusulat ni Jesus Christ? Ang dami nang uhula niya, mga pastor ng Pilipino, haka-haka na naman ang ginagawa. May nangaral na gano'n, ha? Ang ginagawa ng Panginoon na nagsusulat, sinulat niya forgiveness.
Meron pa nakalagay sa Bible. At forgiveness, English yun eh. Pinatatawad daw, tapos bumalik siya ulit sa pagsusulat. Maalala niyo, mababasa niyo yun. Na hindi ko na ididiin masyado yung ano ron. So yung babae, sabi ng mga Pharisees tsaka scribe, Rabbi, nakita namin itong babae na to, caught in the act, merong katalik na ibang lalaki, hindi niya asawa. Di ba sabi sa batas ni Moses, batuhin siya hanggang mamatay? Kinukulit siya. Unang-una, bakit mali sila ng paratang? Mali sila ng yung parang illegal arrest. Parang hindi illegal arrest, parang kulang ang ebidensya. Dapat kasama yung lalaki. Nakakalad ka rin nila. Kung ako yung investigador, alam nyo, setup yun eh. Yung lalaking katalik ng babaeng prostitute na yon ay binayaran ng mga scribe yun. Para ma-frame up yung babae. That's common sense. I learned that police investigation work. But alam nila na ang babae na yon ay mangangalo niya. Kasi naglagay sila ng bait o pain doon. Yung lalaki nagpanggap na customer na inutusan ng mga Pharisees tsaka Sadducees o ng mga scribes. Ngayon alam nila ang time at oras kung kailan nila kakalad ka rin yung babae. Di ba? So, dinala kay Jesus Christ. Nagsusulat ang Panginoon sa buhanginan eh. Nagsusulat siya. Siya lang nakakaalam na sinusulat niya. Kaya yung mga pastor nagsasabi, alam daw nila na ang nakasulat ay forgiveness. Forgiveness ba? Nakakasawa na kayo, nakakaumay na kayo sa kasinungalingan nyo, di ba? Hindi forgiveness. Basta ang Panginoon nagsusulat sa buhangin, we don't know what He is writing on that sand or the sand. Huwag na kayong manghula. Basta marunong siyang magsulat doon sa sand. Kaya sinasabi ng mga atheist na hindi siya marunong magsulat, nagsusulat sa buhangin pa, partida pa yan. Buhangin. At ang sabi ng mga di ba, dapat batuhin ito hanggang mamatay. Ano sabi ng Panginoon? Tumayo siya. Sabi niya, 6'2" ang height eh. Tumayo siya nga. Siguro malilit yung mga nandun. Yung unang bumato sa inyo, yung mga walang kasalanan. Tapos nagsulat siya ulit. Yung unang bumuto sa inyo ay walang kasalanan pangangalo niya. Mga Pariseo bumibili ng babae yun tsaka scribes Nangangalo niya rin yun Ganyan ang ginagawa ng mga religious leader. Kala nyo hindi nagpaparao sa ibang babae yun? Sa loob mismo ng iglesia nila meron. Kaya yung mga leader nila ay nagpapabasectomy yun. Yung mga lalaki. Para hindi mabuntis, hindi lumabas yung baho nilang ginagawa. Gawain ng mga iglesia ni Cristo yun. Yung mga KOJC, gawain din nila yun. At sigurado yung JIL, meron yan. Meron na yan. Tsaka yung ibang mga protestante dyan. Gawain nila yun. Meron silang parang gawain din ng mga ng mga Mormons. Meron silang mga babae doon na bibigyan sila ng aliw. Ganon kagrabe yan. Kaya ang religion, don't trust any religion, mga kapatid. What I'm preaching is not religion, only Jesus Christ. Because darating ang oras at araw na wala na ako dito sa mundo, at least may naiwan ako sa YouTube. Na si Jesus Christ lang ang daan katotohanan ng buhay, hindi religion. Yung religion na yan, they will gather all the money and they will spend it somewhere. And they will keep on alagaan nila yung mga false religion nila na yun para in order to gain more money. Makikita nyo, pleasures ang ginagawa nila, pleasures. Pleasures lahat ng mga yan. Prove me I'm wrong. Pleasures. Gusto nila magandang buhay, magandang bahay, may sasakyan bago, nakakaalis sila. Yun ang trabaho nila, manloko ng tao. Yung mga tao naman, bigay ng bigay. Hindi nila alam sila yung hindi yumayaman, yung mga nagbibigay. Kaya dito, makikita natin dito. Tingnan nyo. Si Jesus Christ, siya ay teacher o rabbi na inihula na mismo sa Bible. Sa Malakay chapter 3 verse 1, and the Lord, whom you seek, will suddenly come to His temple. Magpapakita bigla sa templo. Nangangaral, di ba? Only God can do that sa prophecy na yon. That was the prophecy revealed. At makikita natin naganap ito sa Matthew 21:30 ng Panginoon na sabi,
Then Jesus went into the temple of God and drove out all of those who bought and sold in the temple and overturned the temples of money changers and the seats of those who sold doves. Di ba biglang pumasok din ng Panginoon, hinagupit niya yung mga nagbebenta ron ng mga handog na kalapate, mga kambing o tupa. Mga ano yung mga pag-aari ng mga Pharisees yun. Kung hindi nyo nalalaman, tsaka mga scribes, yung nagbebentahan sa templo. Sila may negosyo nun. Kaya sila yung galit na galit. Kaya ayaw nila pagbawalan eh. Parang politiko yan sa atin, parang mga magnanako sa gobyerno yan. Kaya kita nyo, may mga illegal halimbawa illegal gambling, o illegal, yung mga nagtitinda ng illegal, sinasakop yung karsada. Sino may-ari nun? Mga politician, mayor, congressman, barangay captain, taga-utos lang ng huwag kayo pupunta rito, kukolekta sila ng ng mga magkano 10 piso kada araw. Ganyan kawalang niya ang mga tao na yan. Para silang mga nasa Biblia na hinatulan ng Diyos. Kaya dito makikita ninyo rito, nagalit ng Panginoon, kumuha ng panghagupit, verse 13, and He said to them, "It is written, my house shall be called a house of prayer, but you have made it a den of thieves." He cited Isaiah chapter 56 verse 7. Natupad sa Isaiah 56 verse 7. Yung sinabi ng Panginoon na yun. Jesus was teaching daily in the temple because He was a rabbi. But the chief priests, the scribes, and the leaders of the people sought to destroy Him. Nung makita ng mga Pharisees, scribes yung mga nagsusulat ng mga batas nila, tagasulat, they sought to destroy Jesus. Luke chapter 19 verse 47 hanggang 48. But they were unable to do anything, for all the people were attentive to hear Him. Hindi pa kasi oras ng Panginoon na mamatay eh. So Jesus Christ, as a servant, He was a teacher, a rabbi. He explained everything in the Bible. Napakaswerte ng mga alagad na nakarinig sa Panginoon. Kung ako nabuhay ng panahon na yon, I'm the luckiest man ever live in this planet Earth. Nakita nila kasi yung mga alagad niya, kukunti ang alam doon sa scriptures. But Jesus Christ expounded them all sa kanila. And Jesus Christ, binigyan sila ng understanding na maunawaan. And then they found out na ang spiritual na bagay pala ay the most important na buhay natin dito sa mundo na dapat dito natin makamit upang sa langit ay makita natin ang mukha ng Diyos. Jesus Christ as a servant, Matthew 20 verse 28. Sabi niya, the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many, So naparito ang Panginoon Kristo hindi para gumawa ng libro o magsulat. But to serve, not to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Jesus Christ came here into this world. He preached repentance. Matthew 4:17. Jesus Christ showed us humility when He washed His disciples' feet. He taught us about humility. Humility meaning humbleness toward God. Humility toward God, toward the Lord God, na nagbigay sa atin ng pangalawang pagkakataon sa buhay na makilala ang Panginoon. Jesus washed His disciples' feet, John chapter 13 verse 5.
an example of humility. He didn't came to this world to write a book, but to give his life. Jesus, as a suffering servant, Isaiah 53, he died for us on the cross. And then yung mga alagad niya na nakakita ng kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay, they wrote it down. After many years, before they died, they wrote it down. And finally, we have the Bible in our possession, the Word of God. Ito po ang tinatawag nating pinaka-treasure natin. We have to obey God, His words na sinabi niya na believe and follow me, carry your cross. Manalangin tayo lahat mga kapatid. Lord, sa oras ito ay maraming salamat at una sa lahat, Panginoon, na kami pinatawad mo sa aming mga kasalanan. At sa mga wala pang pagkakilala sa Panginoon, magpakilala ka, Panginoon. Naway tanggapin kanila ngayon sa kanilang mga puso bilang Panginoon tagapagligtas. At Panginoon, we surrender our life, O God. You are our Lord and Savior now. In Jesus' name, O Lord. Thank you so much, O God. Panginoon, maraming salamat sa oras ito at pagpalain mo silang lahat na nakikinig at nanonood sa YouTube na ito mula sa oras ito. Ingatan mo kami lahat. And lahat ng aming mga pangangailangan, yung financial needs o anuman, pagkain, tahanan, o yung mga iba na naghahanap buhay, trabaho, bless them, O Lord. In Jesus' name. And everybody say amen and amen. Maraming salamat po, Brother Joe ito ng Krayokay Pananampalataya Katotohanan. To God be the glory. Amen.